May sasabihin ako na hindi tinuturo sa'yo ng ibang tao, hindi ituturo sa'yo ng barkada, at hindi mo mababasa sa kahit anong motivational page. Ang babae hindi mo mapapaibig sa pamamagitan ng paghahabol, kundi sa pamamagitan ng presensya. Hindi presensyang laging nandyan, hindi presensyang nagmamakaawa, kundi presensyang kalmado, matatag at hindi takot mawalan. At ngayong video may 3 sikreto akong ibubunyag sa'yo. Mga sikreto na hindi para sa lalaking malakas lang magsalita, kundi para sa lalaking marunong maghintay, magpigil, at magdesisyon ng may bigat. Kung handa ka, magsimula tayo. Aminin mo to, may babae kang nagustuhan nun, at nung naramdaman mong gusto mo siya, bigla kang nagbago. Dati kalmado ka, dati chill ka lang, dati ang buhay mo gumagalaw ayon sa sarili mong ritmo. Pero nung pumasok siya sa mundo mo, nagkaroon ka ng takot. Takot na hindi ka niya piliin. Takot na may iba siyang mas gusto. Takot na baka mawala siya kapag hindi ka nagpakita ng effort. At doon ka nagsimulang matalo. Doon ka nagsimulang maging hindi ikaw. Nagiging clingy ka. Nagiging magulo ka. Nagiging paranoid ka. Nagiging inconsistent ka. And ang mas malala, siya mismo ang nawalan ng attraction sa'yo. Hindi dahil hindi ka mabait. Hindi dahil hindi ka gwapo. Hindi dahil wala kang ginawa. Nawala siya kasi hindi mo na ipinakita ang lalaking unang nagustuhan niya. Kaya ano talaga ang problema? Hindi yung babae, hindi yung sitwasyon, hindi yung kulang sa effort. Ang totoong kalaban mo ay attachment. Yung sandaling naramdaman mong gusto mo siya, gumawa ang utak mo ng ilusyon. Kailangan ko siya. Dapat akin siya. Ayokong mawala siya. At diyan ka bumagsak kasi ang attachment ang nagiging ugat ng selos, overthinking, insecurity, comparison, ay paghahabol. Tanong ko rin ng mirrors yung pag-uulit ng chat, pestati yung paghingi ng attention, pag-alis ng mystery, licented in arrange pagpatay sa sarili mong masculine frame, hindi dahil masama kang lalaki, kundi dahil sobrang galing mong magmahal, kahit minsan hindi dapat sa maling timing. Pero tandaan mo to, kapatid, ang attraction lumalapit sa kalmado, ang love humahanga sa self-control, at ang babae nahuhulog sa lalaking may sariling mundo. At dito papasok ang unang sikreto. Number 1, ang babae ay hindi inuutusan ng emosyon mo, kundi inaakit ng disiplina mo. Sa Stoicism may tinatawag tayong mastery of desire. Hindi ito tungkol sa pagpatay ng feelings. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa pagiging walang pake. Ang Stoicism ay sining ng pagkakaroon ng gusto, pero hindi pagiging alipin ng gusto. Ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking kailangan siya, kundi sa lalaking gustong makasama siya, pero kumpleto ang sarili kahit wala siya. Ito ang masculine energy na hinahanap ng babae. Hindi pananakot, hindi pagmamadali, hindi paghabol, kundi presence na grounded. Parang punong tahimik pero malalim ang ugat. Paano mo gagawin to araw-araw? Hindi ko sasabihing stop texting her. Hindi ko sasabihing ignore her. Hindi ako nagtatayo ng manipulative tactics. Ang Stoicism ay hindi laro. Ang Stoicism ay transformation. So ito ang itsura nito sa daily life ay ganito. Kapag gusto mong mag-chat, tanungin mo sarili mo, gusto ko ba talagang kausapin siya? O natatakot lang akong mawala siya? Kung takot ang dahilan, huwag mo siyang i-chat. Hindi mo papakainin ang takot, papakainin mo ang disiplina. Kapag may urge kang maghabol, huminga at sabihin sa sarili, ang value ko hindi maapektuhan kung late siya mag-reply. Walang babae ang nagmamahal sa lalaking nagpapanik. Nagugustuhan nila ang lalaking steady. Kapag naiinip ka sa attention niya, ibalik mo attention mo sa sarili. Workout, skills, barkada, trabaho, hobbies. Mission mo bilang lalaki. Dahil ang lalaking may mission, hindi kailanman nauubusan ng attraction. Ang lalaking walang mission, laging napapagod kakahabol. Kapag nagparamdam siya maging kalmado, huwag kang maging yes agad. Huwag kang maging parang gutom sa atensyon. Talk to her. Hindi bilang alipin ng feelings mo, kundi bilang lalaking buo. Kapag nakita mo siyang may ibang lalaki, tandaan. Hindi kompetisyon ang love. Attraction is not a race. It's a resonance. Mas gugustuhin niyang piliin ang lalaking grounded kaysa lalaking takot matalo. Ngayon pakinggan mo ito ng mabuti. Ito ang part na karamihan hindi gusto marinig. Ang Stoicism ay hindi sikreto para manipulahin ang babae. Hindi ito potion. Hindi ito magic spell. Hindi ito paraan para gawing akin siya. Kung gagamitin mo ang Stoicism para magmukhang cool, pero deep inside umaasa ka na mapalapit siya,
Malalaman niya, mararamdaman niya, maaamoy niya, at mas lalayo siya. Ang stoicism ay hindi para gawin kang trophy hunter. Ang stoicism ay para gawin kang lalaking nasa kontrol ng sarili, para kung maging kayo man, organic, hindi sa pilitan. At kapag nagawa mo ang unang sikreto na ito, something magical happens. Hindi magic na enchantment, hindi magic ng salita, hindi magic ng pag-arte, kundi natural na pagdaloy ng attraction papunta sa'yo. Bakit? Kasi mas nagiging interesting ka, hindi predictable, hindi desperate, hindi over-available, mas nagiging masculine ang energy mo, hindi ka madaling mawindang, hindi ka madaling matrigger, hindi ka madaling maghabol, mas nagiging masarap kang kausap, hindi ikaw ang nag-feel ng silence, hindi ikaw ang nagmamadali, hindi ikaw ang nag-a-adjust sa takot, mas nagiging valuable ang time mo. Napapaisip siya, bakit ang compose niya? Ano kayang ginagawa niya ngayon? Bakit hindi siya affected? At yan ang spark na bumubuhay sa curiosity ng babae. At curiosity leads to interest. At interest leads to attraction. At attraction leads to love. Hindi dahil naghabol ka, hindi dahil nagdrama ka, hindi dahil nagmakaawa ka, kundi dahil pinili mong maging lalaking grounded, hindi lalaking paikot-ikot sa feelings. Kapag may babaeng nagustuhan ka, nagkakaroon ka ng tinatawag na future illusion. Yung tipong, iniisip mo na baka kakayo na, iniisip mo kung ano gagawin yung dalawa, iniisip mo kung ano mararamdaman niya sa'yo, iniisip mo kung paano kanya mapapamahal, iniisip mo kung kailan kanya ire-reply, iniisip mo kung saan ka nagkulang. Ito ang nakakasira sa lalaki. Kasi habang pinaplano mo ang future, nakakalimutan mong ayusin ang sarili mong present. Sa stoicism, ang tawag diyan, suffering before it happens. Pinaparusahan mo ang sarili mo bago pa may mangyari. At para tanggalin yan, ito ang susunod na sikreto. Number 2, hindi mo kailangang pasayahin ang babae. Kailangan mo lang maging mapayapa sa sarili. Ito ang hindi mauunawaan ng karamihan. Lagi nilang sinasabi, dapat patawanin mo, dapat lambingin mo, dapat kiligin mo, dapat i-comfort mo. Pero tanungin mo ang kahit sinong babaeng mature, hindi sila nahuhulog sa lalaking nagpapatawa, hindi sila nahuhulog sa lalaking sweet, hindi sila nahuhulog sa lalaking laging available, nahuhulog sila sa lalaking may inner peace, yung lalaking kahit may gulo sa labas, hindi nagugulo ang loob, kasi ang babae instinctively hinahanap ang lalaki na stable, kalmado, steady, consistent. Hindi madaling maapektuhan, hindi nababali ng rejection, hindi nababaligtad ng konting paglayo. Hindi natatakot mapag-isa. Ito ang masculine energy na nagbibigay sa babae ng emotional safety. At tandaan mo ito, kapag safe ang babae sa presence mo, nagiging open siya sa puso niya. Hindi attraction ang unang lumalabas, kundi tiwala. At kapag may trust, kasunod noon ang closeness. At kapag may closeness, kasunod noon ang curiosity. At kapag may curiosity, doon nagsisimula ang attraction. Hindi dahil aggressive ka, hindi dahil charming ka, hindi dahil smooth ka, kundi dahil kalmado ka. Paano ginagawa ang inner peace na humihila sa babae palapit? Ganito ang gawin mo. Hindi ka nagre-react sa every emotion niya. Kung minsan malamig siya, kung minsan sweet siya, kung minsan busy siya, okay lang. Hindi ka natitinag. Hindi mo iniisip na may mali ka. Hindi mo iniisip na may iba siya. Hindi mo iniisip na kailangan mong humabol. Instead, ang mindset mo, kung para sa akin babalik. Kung hindi, hindi ko hahabulin ang hindi para sa akin. Hindi mo pinipilit ang pagkakataon. Kung hindi siya available ngayon, focus ka muna sa ginagawa mo. Hindi ka nagde-demand ng oras niya. Hindi ka nagagalit. Hindi ka umiikot sa schedule niya. Kalmado ka. Busy ka. May sariling mundo ka. Kung may misunderstanding, hindi ka emotional. Hindi ka nagte-text ng, okay ka lang, feeling ko galit ka. May nagawa ba akong mali? Bakit ang lamig mo? Instead, ganito ka magsalita. Kumusta? Let me know if may gusto kang pag-usapan. Smooth, steady, relaxed. Walang pressure, walang drama, walang pilit. Inuuna mo ang routine bago feelings. Workout muna bago chat. Trabaho muna bago landian. Diyos muna bago babae. Mission muna bago relationship. Discipline muna bago desire. Mas nagiging magnetic ka kapag hindi mo inuuna ang emosyon, pero hindi mo rin tinatakasan ang puso mo. Balance. Stoic masculinity. Hindi ka nag-aalala kung may ibang lalaki, kung may kausap siyang iba,
Hindi ka natitinag. Hindi ka nag-u-upload ng pakul. Hindi ka nagpapakita ng selos. Hindi ka nagmamadaling lagyan ng label. Bakit? Kasi alam mong ang babaeng para sa'yo, mararamdaman yon kahit hindi mo pilitin. And trust me, itong posture na to ang pinaka nakaka-addict sa babae. Kasi bihira ang lalaking hindi natataranta. Ngayon, pakinggan mo to. Ito ang madalas na trap sa mga lalaki. Ginagawa mo ang stoic calmness hindi dahil kalmado ka, kundi para magmukha kang attractive. Kapag ganyan ang intention mo, pakiramdam ng babae ay easy to get ka lang. Hindi grounded, hindi authentic, hindi real. Alam mo kung paano niya nalalaman? Simple. Aming curious on occur kapag mabilis kang magalit, kapag mabilis kang ma-insecure, kapag bigla kang nagiging needy, kapag nagfa-flip ka ng personality depende sa reply niya. Ibig sabihin, hindi ka talaga kalmado, pinipilit mo lang. Ang totoong stoic calmness ay hindi acting. Ito ay gawain. Ito ay disiplina. Ito ay result ng self-respect. Kaya bago ka mag-expect ng love, tanungin mo muna sarili mo, ako ba? Mahal ko ba sarili ko enough para hindi ako mawala sa utak ng isang babae? Number 3. Attraction grows when a man leads himself, not the woman. Ito ang pinaka-critical sa lahat. Maraming lalaki ang nagtataka. Bakit siya nawalan ng interest? Bakit iba ang pinili niya? Bakit bigla siyang lumamig? Ang ugat nito, hindi mo inalid ang sarili mo. Inalid mo siya, pinapaikot mo ang buhay mo sa gusto niya. Pinapaikot mo ang oras mo sa availability niya. Pinapaikot mo ang mood mo sa reply niya. Pinapaikot mo ang self-worth mo sa atensyon niya. Pero tanungin mo ang kahit sinong babae na honest. Hindi sila nahuhulog sa lalaking sumusunod, kundi sa lalaking may sariling direksyon. Ang babae ay hindi naghahanap ng boss, hindi rin naghahanap ng tagasunod. Ang babae ay naghahanap ng lalaking may sariling landas at imbitasyon lang nila ang sumama. Hindi utos, hindi habol, hindi pressure, kundi presence plus leadership ng sarili. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na self-governance. Kung hindi mo kaya pamunuan ang sarili mo, hindi mo kaya magdala ng presence na pwedeng sundan ng babae. At ito ang pinaka-underrated truth. Ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking mahal siya, kundi sa lalaking may direksyong sinusundan. Paano ka nagli-lead ng sarili mo? Simple. Hindi pa cool. Hindi scripted, kundi totoong disiplina. May routine ka, at hindi mo binabago dahil lang may nag-chat. If you are working at 6 p.m. and she chats at 5:58, mag-reply ka after mo mag-gym, hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil meron ka sistema. At ang lalaking may sistema, nakakabighani. Hindi ka laging available. Hindi mo kailangang magpanggap na busy. Talagang busy ka. Busy ka sa mission mo. Busy ka sa goals mo. Busy ka sa paglago mo. Hindi ka umiikot sa babae. Kasama siya sa mundo mo, pero hindi siya ang mundo mo. Kapag walang clarity, ikaw mismo ang nagbibigay. Kung parang nalilito ka sa energy niya, hindi ka nagte-text ng bakit iba vibes mo? Hindi. Instead, kalmado mong sasabihin, kung may kailangan kang space, sabihin mo lang. I respect that. Ganyan magsalita ang lalaking may direction, confident. Hindi demanding, hindi takot sa quiet. May boundaries ka, hindi ka nagpapagamit. Hindi ka nagiging emotional doormat. Hindi ka nag-i-invest ng energy sa babaeng paiba-iba. Mas attractive ang lalaking marunong maglagay ng linya. Kasi ibig sabihin, hindi siya desperado. Alam mong kahit mawala siya, buhay ka pa rin. At yun ito ang pinakamahalaga. Kung hindi mo kayang tanggapin na pwede siyang mawala, magiging alipin ka ng takot. At ang takot, walang ginagawang mabuti sa lalaki. Pero ang acceptance, nagbibigay ng freedom. At ang freedom, nagbibigay ng natural masculinity. Huwag mong gawing strategy ang leadership mo. Hindi ka nagli-lead para ma-fall siya. Hindi ka nagdi-discipline para maging attractive. Hindi ka nagfo-focus sa goals para pagsilosan ka. Kasi kapag ginagawa mo ito para sa babae, hindi mo talaga inuuna ang sarili mo. Siya pa rin ang direksyon. At kapag hindi siya ang direksyon, pero gusto niyang sumabay, yan ang love na organic. Hindi pilit, hindi scripted, hindi planado, kundi natural na paglapit ng dalawang taong parehong lumalago. Kapag na-master mo ang tatlong sikreto, range ng disiplina, 2 to inner peace, 3, leadership ng sarili, magbabago ang aura mo. Hindi surface level, hindi fake confidence, hindi pa cute, kundi nagiging magnetic ang presensya mo. Hindi ka loud, hindi ka showy, pero malakas ang dating. Nagiging consistent ang vibe mo. Hindi ka pa iba-iba, hindi ka nangangapa, hindi ka nagmamadali. Nagiging secure ang energy mo.
Hindi ka reactive. Hindi ka competitive sa ibang lalaki. Hindi ka takot. Nagiging masarap kang mahalin. Kasi hindi ka raw, hindi ka unstable, hindi ka sabog. Ikaw yung lalaking, kahit hindi mo siya habulin. Ikaw pa rin ang iniisip niya bago siya matulog. Ikaw yung lalaking, kahit hindi ka mag-e-effort ng sobra. Ikaw pa rin ang gusto niyang kausapin. Ikaw yung lalaking, kahit hindi ka magpanggap. Ikaw pa rin ang hinihintay niyang magparamdam. Bakit? Kasi hindi ka naghahanap ng babae para maging buo. Buo ka na. At yan ang pinaka-nakaka-addict na aura sa isang lalaki. Kung may nakarelate ka sa video na ito, i-comment mo ang salitang rooted. Dahil ang lalaking rooted, hindi tinatangay ng takot, hindi tinatangay ng rejection, hindi tinatangay ng babae. Siya ang lalaking minamahal, hindi dahil kailangan, kundi dahil hindi mapigilan.